Nasa series tayo ng studies regarding sa Reformed Baptist Local Church. Na daanan natin yung sa isang Reformed Baptist Local Church, yung mga officers, tinalakay na natin yan previously, yung membership, yung sa usapin ng pagiging miyembro, at ngayon naman ang tatalakayan natin ay yung church worship. Next Lord's Day ay Church Discipline, Part 1. Pangunahan tayo ni Pastor Erdy. At may Church Discipline Part 2 after that. So yung mga necessary sa usapin ng pagiging isang church, yan ang tatalakayin natin sa serye ng mga pag-aaral na ito. So for today, again, church worship. So may ilan tayong, sobrang dami kong quotations na nilagay dito. So bear with me. Sila yung magiging mga references natin. So una, gusto kong i-lay down yung primacy ng worship. Kung gaano ba kahalaga yung pagsamba. Gaano ba kahalaga yung public worship. Meron akong mga ginamit dito na mga references. Ayan, yung kay Sam Waldron. Free ito. You can get that online PDF kay Sam Waldron. Tapos yung kay James Renihan. At ganun din yung kay Ligon Duncan. Ayun yung mga references. So, start tayo. Ang worship ay mas importante kaysa sa missions. Ang missions ay evangelism. Ganito ka importante ang pagsamba. Sabi ni John Piper, therefore, worship is the goal and the fuel of missions. Mission exists because worship doesn't. Bakit daw kayo nagmi-mission? Bakit nag-evangelize? Kasi hindi sila sumasamba. Ang goal ng evangelism ay para yung mga hindi sumasamba sa tunay na Diyos ay sumamba sa tunay na Diyos. Missions is our way of saying the joy of knowing Christ is not a private, tribal, national, or ethnic privilege. It is for all. And that's why we go. Because we have tasted the joy of worshiping Jesus and we want all the families of the earth included. All the ends of the earth shall remember and turn to the Lord, and all the families of the nation shall worship you. Psalm 22 verse 27. Ayun yung pinakasinabi ng Psalm 22:27. Lahat ng mga pamilya ay titingin sa Diyos para sila ay sumamba. So, ang worship ay greater than missions sa kabila ng sobrang importante na to. Another, next. Ang worship ay mas importante sa ethics. Napaka-importante ng ethics. Napaka-importante ng morality, ng tamang pag-uugali. Pero sabi ni Calvin, worship is higher than ethics. Let me quote sa kanyang institutes. The first foundation, ang pinakaunang foundation of righteousness is undoubtedly the worship of God. Doon daw magmumula sa worship ng Diyos ang totoong katwiran. When it is subverted, all other parts of righteousness, like a building rent asunder, are in ruins and are racked and scattered. Kung walang pagsamba, lahat ng ethics, guguho yan. What kind of righteousness do you call it? Not to commit theft. If you, in the meantime, with impious sacrilege, rob God of His glory. Sabi niya, hindi ka nagnanakaw, hindi mo naman pinupuri ang Diyos. Ano yun? Or, not to defile your body with fornication, if you profane His holy name with blasphemy. Ang sinabi ay, hindi ka nga nagpo-fornicate. Hindi mo naman pinaparangalan ng pangalan ng Diyos. Or not to take away the life of man. If you strive to cut off and destroy the remembrance of God. It is vain, therefore, to talk of righteousness apart from religion. Sabi ni Calvin, such righteousness has no more beauty than the trunk of a body deprived of its head.
nor is religion. Nor is religion the principal part merely. It is the very soul by which the whole lives and breathes. Ang religion daw, yung Christian faith, yung worship, ay hindi lang part ng righteousness, ito yung kaluluwa ng righteousness. Ito yung pinakadahilan kung bakit nagkakaroon ng righteousness. Without the fear of God, men do not even observe justice and charity among themselves. So isipin natin yon, sabi ni Calvin, worship greater than ethics. Another, para lang ipakita sa atin gaano ka-importante yung worship. Sorry, medyo na-distract ako sa dilim. Sabi ni Calvin naman sa necessity of reforming church, ang worship, it's even greater than salvation. Mas importante ito sa kaligtasan, yung worship. Sabi ni Calvin, if it be inquired, tanungin, by what thing chiefly the Christian religion has a standing existing among us and maintains its truth, it will be found that the following two not only occupy the principal place, but comprehend under them all the other parts. Consequently, the whole substance of Christianity. That is a knowledge, first, of the mode in which God is worshipped, and secondly, the source from which salvation is to be obtained. Kung merong summary ng buong Christian faith, ito yung dalawa. Una, kung paano sambahin ng Diyos ng tama. Pangalawa, kaligtasan. Sa hierarchy ni Calvin, dalawa pinaka-importante, pero unang pagsamba bago kaligtasan. Ang kaligtasan ay nandyan para sa pagsamba. Ang kaligtasan ay nandyan para siya ay masamba. Ang glory ng Diyos ang higit sa lahat. Ang glory ng Diyos ang higit sa lahat. And lastly, kay Pastor Noel Espinosa, sa dogmatics namin, sabi niya, yung worship, it is greater than all the other church mandates. Ang dami nating church mandates. Evangelism, benevolence, and the likes. Pero ang sabi ni Pastor Noel, the church is to be first and foremost a worshiping community. Above all other mandates, this is the primary task of the church. It should be put above the other mandates, not merely stand in parallel to them. Ang pagsamba ay nasa isang kategory na nasa taas ng lahat. Hindi siya kapantay ng ibang task. Hindi siya kapantay ng ibang mga mandates. So, sa usapin ng worship, gusto nating sabihin na ang Bible ang may primacy. Pag pinag-usapan natin ang worship, ang Bible ay ang may primacy. Sinabi yan sa 22.1 ng Confession of Faith. Ayan, basahin ko na lang. The acceptable way of worshiping the true God is instituted by Himself, and so limited by His own revealed will, that He may not be worshipped according to the imaginations and devices of men, nor the suggestions of Satan, under any visible representation or any other way not prescribed in the Holy Scripture. Ang Bible ay hindi lang part ng worship, ito ang standard ng worship. So, huwag nating isipin na sa worship natin, may prayer, may singing, may giving, tapos merong Bible. Hindi. Yung Bible lang nagdidikta kung bakit nga nandun lahat yon. Yung praying ay praying of the Bible. Yung singing ay singing of the Bible. Yung buong part, even yung sacrament, that is the tangible word. Yun ay natitikmang salita. So, gusto nating i-emphasize yun. Yung Bible ay, ito ang hindi lang part ng worship, kung hindi standard ng buong worship. May mga binanggit sa confession. Una, hindi pwedeng sambahin ng Diyos sa mga paraan ng tao. Hindi siya pwedeng sambahin according to the imaginations, ibig sabihin inventions ng tao. Pangalawa,
Si Satan ay active namang deceive even sa worship. Hindi natin pwedeng i-worship yung Diyos sa suggestion ni Satan, sabi doon. Kasi merong mga ways na sinasuggest si Satan para maging confusing ang worship, erroneous ang worship, at hindi biblical ang worship. At pangatlo na binanggit sa confession ay ang pinakabawal, yung visible representation ng Diyos sa worship ng Diyos. Kaya walang mga violation iyon ng commandment. We do not worship God through images sa pamamagitan ng mga litrato ng Diyos. Meron lang isang litrato, yung Diyos na ginagamit natin sa worship. May isang picture lang. Ano yun? Tinapay sa alak. Yun lang yung picture. Yun lang yung nagsisimbolize sa death ng Panginoong Jesus, sa body at blood niya. Wala nang ibang picture. Ang picture lang ay tinapay at alak. So, according sa Exodus 25, very good yung Exodus 25 sa usapin iyan ng tabernacle sa Old Testament. Ang New Testament worship natin ay merong mga principles galing sa tabernacle at galing sa synagogue worship. Pero interesting na merong tatlong aspects sa tabernacle worship kung saan tayo dapat mag-worship din. Una, ang worship ng Israel ay commanded ng Diyos to be a willing worship. Ito dapat ay galing sa puso, bukal sa loob. It is to be, sa 25, Exodus 25 verse 2, every man whose heart moves him. Ang pagsamba na gusto ng Diyos ay pagsambang hindi napipilitan. Ang pagsambang gusto ng Diyos ay hindi pagsambang puwersahan. Ang pagsamba na inaasahan ng Diyos sa Israel at sa atin ay pagsamba na kusang loob at gusto. Gayon ang nangyari sa kanilang contribution sa sanctuary. Ang pagsamba na hindi galing sa pasasalamat sa biyaya, hindi galing sa heartfelt response sa kung sino yung Diyos at ginawa niya, yan ay dapat i-address. Pangalawa, yung true worship, it has in view yung spiritual communion sa Diyos. Ang tabernacle worship ay ipinatayo ng Diyos para meron siyang communion sa tao. Doon bumababa yung presensya niya. Yung special presence ng Diyos. Yan yung sinabi sa 25 verse 8, that He may dwell among His people. Na siya ay dumating, yung presensya niya ay pumasa kanila. Ang covenant statement sa Old Covenant ay, I will be your God and you will be my people. Ang goal nila noon at ang goal natin ngayon ay communion sa Diyos. Pakikipagniig sa Diyos. Na yung presensya ng Diyos ay mapa sa atin. Pangatlo, yung worship nila ay carefully ordered according to instruction. Wala silang part ng worship na hindi inutos ng Diyos. Hindi sila pwedeng magdagdag sa tabernacle na hindi utos ng Diyos. Napaka-detailed ng utos ng Diyos tabernacle. Ito yung materyales, ito yung gagawin nyo, ganito yung hugis, ganito yung sukat. At pagtapos na yung tabernacle na yon, ganito yung gagawin ng mga pari, ganito yung pagsasakripisyo, ganito yung gagawin nyo. Very detailed yung instruction sa kanila. Sabi ng 25 verse 40, after the pattern shown to you on the mountain. Sa kanila, hindi nakabase sa creativity nila ang worship. Hindi ito nakadepende kung gaano sila ka-artistic, kung gaano sila ka-imaginative. Nakabase yung worship nila sa kung ano yung sinabi ng Diyos. Now, in this essence, ito yung nakita ng mga reformers na fundamental principle sa worship. Ang fundamental principle sa worship ay yung tinatawag na regulative principle of worship. Pag sinabi nating regulative principle of worship, ang ibig sabihin nun, ang Diyos ang dapat magtakda ng content ng worship, ng motive ng worship,
at ng goal ng worship. Kung ano yung disposisyon sa pagsamba, Diyos ang magre-regulate. Ano yung mga part ng worship? Diyos ang magre-regulate. Ano yung goal ng pagsamba? Diyos ang magre-regulate. So the Bible as Word of God must be what regulates everything in the church worship, including the procedures of worship and the persons who worship. So, nagbigay tayo dito ng table, comparative table sa iba't ibang forms ng worship. Merong regulative, normative, saka inventive principle. Ang inventive principle dyan yung mga pagan at even yung mga cults. Katulad, at ganun din ang Roman Catholic Church. Sa worship nila, kung ano yung inutos sa Bible, ginagawa nila. Kung ano yung hindi inutos sa Bible, ginagawa rin nila. At maging yung mga pinagbabawal sa Bible, ginagawa rin nila. Example, second commandment, you shall not make graven images sa kanilang bahay-sambahan. So, maging yung bawal, ginagawa sa worship. Now, dito sa pangalawa, yung normative principle, dito naman papasok yung maraming even mga Christian churches. Yung normative principle, tinuturo nito na ano yung tinuro ng Bible, gagawin namin sa worship, pero yung mga hindi naman pinagbawal, pwede pa rin namin gawin. So dito napapasok yung mga sa kanilang worship ay may mga iba't ibang mga production numbers pa. May mga drama, may mga acting and special numbers na hindi congregational. Ginagamit yung worship for testimony time. Ayan. So, yung mga yon ay regarding sa not commanded. Merong mga hindi kinommand na nilalagay sa worship. At sa pangatlo naman, yung regulative principle ng worship. Dito tayo papasok. Ito yung sinasabi natin na tinuturo ng Scripture. Ang sinasabi ng Scripture ay kung ano lang yung sinabi ng Bible, yun lang yung gagawin natin sa pagsamba. Now, I will answer that later. Pero ito yung pinaka-basic differences na meron tayo. Siguro, magbigay ko isang example. Doon sa Old Testament, si Adab and Nabihu, na nag-offer sila ng burnt offering ng kanilang strange fire sa Diyos. Pero ang description ng Bible, they offered a strange fire which was not commanded by God. Kaya sila pinarusahan ng Diyos dahil ang ginawa nila ay yung hindi inutos. Sa isip nila, hindi naman to pinagbawal ng Diyos Pwede namin gawin to sa worship. Worship yon. Pero pinatay sila ng Diyos. Pinatay sila ng Diyos hindi dahil ginawa nila yung bawal, kung hindi ginawa nila sa pagsamba yung hindi naman iniutos ng Diyos. So, one example lang yon, perhaps. So, punta tayo ngayon sa elements at circumstance ng worship. Now, tatanungin ko kayo. Meron akong series of questions. Ang sagot lang ay yes or no. Ang worship service ba natin ay dapat ganap, hindi pala yes or no, iba-iba pala to. Ang worship service ba natin ay dapat ganapin ng Saturday or Sunday? Sunday? Bakit hindi Saturday? Ang worship service ba natin ay dapat gawin ngayon, 9:30 o 10:30 dapat? Hindi, 8 o'clock. Ano? 6 p.m.? Ano na yon? Another day na. Monday na yon sa Jewish. Dapat bago mag-6. Ang worship service ba ay dapat 2 hours o 5 hours? Hindi, yung worship service lang mismo. Yung isang worship. 2 hours o 5 hours? 5. Okay, iba-iba kayo, no? Sige. Now, kapag sa worship service ba, pwede tayong magkaroon ng dance number o hindi? Bawal.
Pag umaawit tayo sa Panginoon during worship service, gagamitin ba natin yung mga hymn books or yung PowerPoint? Psalms lang. Kapag nandito tayo sa worship service, dapat ba gumamit ng microphone o ng lapel? O wala. So, yung lahat ng mga questions na yon, dito importante yung tinatawag na elements at circumstance ng worship. Meron kayong mga sinagot na non-negotiable. Dahil alam natin, yun ay usapin ng elemento ng pagsamba. Meron naman tayo ng mga sinagot na pwedeng magkaiba. Kasi yun yung tinatawag na circumstance ng worship. According kay Tim Challies, yung elements ng worship ay yung what ng worship. Ito yung mga parts ng worship na fixed na according to the Bible. Pero yung circumstance, ito naman yung mga how ng worship. Ito naman yung mga conditions kung paano natin best mabaworship yung Diyos gamit yung mga binigay niya na mismo na mga paraan. So, pag sinabi na Saturday o Sunday, kasi ano na yun sinabi na ng scripture yun Pag sinabi natin na pwede ba mag-dance number o hindi? Hindi. Kasi element ng worship na hindi kasama yon sa inutos ng Bible. Pero pag tinanong tayo kung gaano kahaba yung worship, doon na magbabago. May difference na, yun ay circumstance ng worship. Kailan magi-start? Sabi ni Paul kanina, 8 a.m. Sabi ni Deacon Gino kanina, 6 p.m. naman. Yung iba sa inyo, iba-iba. Yun naman ay circumstance ng worship. Walang sinabi yung Bible na sa Lord's Day, ganitong oras lang. Walang sinabi sa Bible, hymn book ba o PowerPoint o dapat kabisado nyo yung hymn. Grabe, no? Pupunta tayo dito, hymn ano? Kailangan kabisado mo. So, walang sinabi yung scripture tungkol doon. So, pero very important na ma-distinguish natin ito. Yung elements ng worship, ito yung mga sinabi ng Bible according to the scriptures na dapat maging part ng isang worship. Sabi ng Confession of Faith, isa dyan, reading of scripture, preaching, hearing of the word of God, teaching and admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace in our hearts, and also the administration of baptism and Lord's Supper are parts of religious worship. Ito yung mga parts ng religious worship. Aawit, yung prayer naka-separate kasi may special part yon. Pero prayer, hearing of the word of God, baptism at Lord's table, part din ng worship. Ayan lang yung mga binigay ng Bible na dapat maging part ng isang worship service. Reading of Bible, preaching of Bible, singing, baptism, Lord's table, and prayer and collection of offerings. Now, pagdating naman sa circumstance ng worship, in-acknowledge din yan ng confession sa chapter 1, chapter 1, paragraph 6. Sabi ng confession natin, Bible ito tungkol sa Bible. We acknowledge that there are some circumstance concerning the worship of God common to human actions and societies which are to be ordained by the, important ito, light of nature and Christian prudence. Prudence ay Christian reasonableness, Christian knowledge, wisdom, according to the general rules of the word which are always to be observed. Pag sinabi ng confession na light of nature, ibig sabihin natural reason, rationable. So lahat ng mga circumstance ng worship ay hindi tungkol sa preference. Kunyari, pag sinabi anong oras tayo mag-worship, totoo naman na may freedom doon, walang sinabi. Pero dapat yun ay may prudence at inline pa rin sa Word of God. For example, pag sinabi natin next Lord's Day, mag-start na yung worship natin ng 3 o'clock a.m. Hindi reasonable yun. Hindi yun according to light of nature.
merong sense of reasonableness na normal time of na paggising, na sa umaga may reasonable time na dapat na meron tayong inaalat doon. Doon papasok yung mga ganyang klase ng usapin. Maging yung length ng worship. Gaano katagal yung worship, may sense yun ng pagiging reasonableness. Papayag ba kayo yung worship service natin 5 minutes? Delikado pag may pumayag. 5 minutes lang. Yung presider sa isang bagsakan lang, isang verse lang ng hymn, isang prayer lang, tapos 2 minutes lang na sermon. That's not reasonable. Yun yung sinasabi ng Pope ngayon, nasabi niya sa mga pare, gawin nyo lang 15 minutes yung sermon. Ang ikli na nga sa sa Roman Catholic pinaikli pa. 15 minutes lang daw. So, hindi reasonable. Yung ikli at haba, kapag sinabi 7 a.m. dapat nandito na tayo, tapos ang tapos natin, walang kainan, hanggang alas 12, hindi according to light of nature. Merong sense of wisdom at reasonableness na ina-apply dito sa circumstance ng worship. So, pwede natin pag-usapan yan later on. Now, punta tayo sa disposition ng worship. Meron pa pala. Ayan. Sa disposition naman ng worship, ano yung dapat na disposition natin, paano natin i-approach yung worship of God? Sabi ni Doug Wilson, meron pa bang sinabi si ano? Okay na, skip na lang natin si Renehan. sabi ni Wilson, yung approach daw natin sa worship ay dapat disciplined, joyful, serious, reverent, and regimental. Yung regimental ay orderly. Ito yung tinuturo ng scripture, paano natin i-approach yung worship. Ang pagsamba ay disiplinado. Ang pagsamba ay seryoso. Ang pagsamba ay masaya. At ang pagsamba ay magalang. At ang pagsamba ay orderly. May sense of regiment. Ito lang ang mga ilang text na kinuha natin. Hebrews 12, verse 28 to 29. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. And thus, let us offer to God an acceptable service, acceptable worship, with reverence and awe, for our God is a consuming fire. So, pagpunta natin sa panambahan, ang disposition natin sa panambahan, it cannot be casual. Hindi pwedeng para tayong pumunta sa mall or parang nanonood ng sine na pagpunta mo doon, Hindi. Ang sinabi, there should be reverence, there should be awe, there is seriousness. God is a consuming fire. Tapos, sa 1 Corinthians 14, regarding ito, ina-address ni Apostle Paul, yung usapin ito ng worship din ng mga taga-Corinthians. Sabi ni Apostle Paul, for God is not the God of confusion, but of peace, yung order, as in all the churches of the saints. Ang ina-address dito ni Apostle Paul ay yung ang gulo dahil sa mga spiritual gifts. Naalala niyo yung mga tongues, interpretations, kasi napaka-gifted nila sa gifts sa Corinthian church. Kaya yung worship nila ang gulo, labo-labo, may tongues ng tongues, tapos wala naman nag-i-interpret. Kaya sinabihan pa ni Apostle Paul, isa-isa lang, kung may magta-tongues, may mag-i-interpret. Kasi sa panahon nila, existing pa yung gifts na yon. Sabi niya, God is not the God of confusion, but the God of order. Kaya sa worship, orderly. May pagkakasunod-sunod. Merong ito munang gagawin, sunod na gagawin, after na nagagawin, ito yung simula, ito yung tapos. It's orderly. Hindi ito labo-labo at kung ano lang gusto natin. Gusto ko ngayong Sunday, ganito naman. No, God is the God of order. And last, sa Psalm 122, at may mga iba pang mga text yan, but ito muna yung ginamit natin, ang worship should be joyful. It is serious but joyful. Magkasama palagi yung fear of God sa kayong kasiyahan sa Diyos. Sabi ng psalmist, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Masaya siya dahil in-invite siya sa church.
Masaya siya dahil sasamba siya. So, sa pinaka-last, mga objections na pala ito. So, ito naman ay usapin ng mga objections sa usapin ng worship. So, banggitin ko lang before that, sabi ni Pastor Noel, yung reverence sa Diyos at mga bagay patungkol sa Diyos, represented by the Word of God, yun yung dapat na disposition before worship. Ang worship ay place of fear and dread. At reverence ang dapat na disposition sa harapan ng Diyos. Kaya hindi dapat may sense ng entertainment ang worship. Yung morning worship, afternoon worship, hindi yun dapat ilabas doon yung sense of entertainment. Bakit? Kasi sabi ni Pastor Noel, I think di ko na nalagay dyan, pero sabi niya, pag sinama kasi yung entertainment, may part ng entertainment sa buhay. Pag nasa bahay ka after magtrabaho, meron kayong time for entertainment, no problem. Pero sa worship, walang lugar yung entertainment. Sa worship, walang lugar yung entertainment. Sabi ni Pastor Noel, bakit? Yung entertainment, it trivializes the serious, it blunts direct confrontation of God's word, it militates against meditation, and a very poor substitute for the rich variety of response, spiritual response to God. Yan yung sabi niya. Kaya hindi appropriate sa worship service yung entertainment. Now, sagutin natin yung ilang mga objections. May dalawang objections tayong nilagay sa usapin ng RPW, sa usapin na ang Diyos ang nagre-regulate sa worship. Ang unang objection ay inconsistency. Galing kay Mark Driscoll. Yung pangalawa ay objection ng predictability. Parang paulit-ulit na lang. Ganon. Yung una ay yung inconsistency. Sabi ni Mark Driscoll, inconsistent daw yung regulative principle of worship kung paano tayo mabuhay sa araw-araw. Kasi sabi niya, kapag Sunday, regarding ito sa mga churches na RPW, sabi niya, pag Sunday, Diyos lang yung nasusunod, bawal yung hindi niya sinabi, pero pagdating naman daw ng Monday, pwede nating gawin yung mga bagay na hindi explicit sa Bible. Wala naman sinabi sa Bible mag-toothbrush ka. Wala naman sinabi sa Bible na paggising mo sa umaga maghilamos ka ng muka. Wala namang sinabi doon ang iluto mo ay itlog. Hindi specific. Sabi ni Driscoll, inconsistent. Sa normal na buhay natin, sabi niya, normative principle daw tayo. Ang hindi natin ginagawa ay yung mga pinagbabawal. Pero ang ginagawa natin ay yung iniutos at hindi iniutos. Pero hindi natin ginagawa yung mga pinagbabawal. Yan yung argument niya. Sabi niya, bakit magkaiba? Pag Sunday, ganon, RPW. Pag Monday, ay normative principle of worship. Sabi ni Driscoll, hindi ko na nilagay dyan, you don't wake up in the morning acting like a regulativist. Sabi niya, the whole thing gets very confusing. I think if we live our whole lives by the same principles, whether we're scattered or gathered for worship, it's green light. We are free until we see something that is sinful and forbidden, then it's the red light and we stop. Yun yung sabi niya. Now, paano natin sasagutin ito? Ang sagot natin ay totoo na mayroon tayong liberty sa buhay natin. Again, limited liberty yon, hindi yun full liberty. May mga pinagbabawal pa rin ng Diyos, even outside worship. Pero, dito natin makikita na iba yung worship. Iba ang worship sa buong buhay. Iba yung worship service ng Sunday kaysa sa Monday. There is a difference. Now, ito yung sinabi ni Sam Waldron. Ito yung response niya kay Driscoll. Sabi ni Sam Waldron, ang binabanggit niya dito ay Old Testament. Sabi ni Waldron, God never told Moses
precisely how to construct Moses' tent. Hindi inutusan ng Diyos si Moses, ganito mo gagawin yung tent mo, yung bahay niya. God never told Moses precisely how to regulate his family. Dapat ganito yung routine nyo araw-araw. Walang sinabi yung Bible, yung Diyos sa kanya. Those tasks, he left to the discretion of Moses because it was Moses' tent and Moses' family. But it is for that very reason that God exercises such pervasive control over the tabernacle and its worship. The tabernacle was God's tent. It ministers to His family. Hindi dinedetalye ng Diyos yung mga details sa bahay ni Moses, sa family ni Moses. Pero pervasive na detailed yung Diyos kasi bahay niya yun, panambahan. Kasi pamilya niya yun sa panambahan. Kaya sabi, let's continue. Thus, He rules its worship with a special detailed set of regulations which He expects precise obedience. As God told Moses, ito na, ibang instance na. As God told Moses, He appeared to him at the burning bush. And as God told Joshua when he appeared before him outside the city of Jericho, the place of God's special presence is holy ground and requires the removal of sandals from one's feet. Si Moses at si Joshua, pwede silang nakasandals kahit saan sila pumunta. Hindi bawal mag-sandals. Pero kapag nasa harapan sila ng Diyos, tanggalin nila yung sandalyas nila. May difference. May pinagkaiba. Hindi magkatulad yung worship at yung ibang araw. Hindi magkatulad. Yung nasa harapan si Moses ng burning bush at yung nandun siya sa bahay niya. Kahit siya magpunta, magsandalya siya, buong magdamag gusto niya. Kahit matulog siya nakasandalyas, okay lang. Pero pag nasa harapan siya ng presensya ng Diyos, Diyos ang masusunod. In a detailed way. Si Joshua, kaharap niya yung commander of the army of the Lord. Sabi ng Diyos, tanggalin mo yung sandalyas mo. So, just so the church is a holy ground, and this requires a unique mindset and a special regulation of one's conduct. Sabi ni Waldron, this is not your house. This is not your tent. Yung mga pwede mong gawin sa bahay mo, hindi mo pwedeng sabihin, ganito dapat sa worship. Na hindi ka nagdedesisyon. Hindi tayo yung nagdedesisyon. Diyos yung nagdedesisyon. Pwede sila mag-sandals kahit saan, pero sa harapan ng pagsambang presensya ng Diyos, bawal. Pangalawa, na objection ay yung predictability. Ito kay Pastor Noel ito. Sabi ni Pastor Noel, yung objection daw ay masyadong predictable yung liturgy, call to worship, prayer, singing, prayer, pastoral prayer, sermon, prayer, singing, prayer. Napaka-predictable. Alam mo na yung mangyayari. Kaya sabi ni Pastor Noel, pwedeng magkaroon ng argument na prone to dullness. Pwedeng nakaka-boring. Pagpunta ko sa church, ganun ulit gagawin namin. Paulit-ulit, kada Sunday, ulit-ulit yung gagawin namin. So, yun ay prone to dullness. Now, sabi ni Pastor Noel, tama ka. Yung objection na yon, tama yung objection na yon. Sabi ni Pastor Noel. Bakit? Kasi totoo naman na kung wala yung Diyos, kung hindi tayo sasamahan ng Diyos, pwedeng maging boring ang worship. Kung hindi tayo sasamahan ng espesyal na presensya ng Diyos, pwedeng maging boring ang worship. It can be a petrifying habit. Pwede nating masabi, gano'n na naman, ulit na naman. At sabi ni Pastor Noel, that's true. Without God. At ang sabi ni Pastor Noel, ang sagot sa predictability ay hindi magdagdag ka ng exciting sa worship. Ang sagot
sa predictability at boringness ng worship ay hindi yung gawin mong exciting yung worship. Yan yung nangyari sa mga churches. Kung ano-anong ilaw yung... Ay, pinatay pa eh. Sa kanila, puro ilaw sa kanila. May smoke machines pa. Ang daming mga design. May napanood ako sa Reels. Meme yata yun. Yung presider nila nakasuot ng costume na baka. Tapos nagpe-pray. Sabi niya, alisin niyo po ang lahat ng distraction. May naglalagay ng kotse sa stage. May anong tawag doon? May zipline pa sa church. Lahat ginawa na nila. Para for what? Maging exciting yung worship. Lahat na ginawa nila. May production number na, may dance number pa, may song number pa. For what? Para maging exciting naman yung worship. Ang sabi ni Pastor Noel, ang sagot sa dullness at predictability ng worship ay hindi dagdagan mo ng exciting. Ang sagot doon ay samahan tayo ng Diyos. Sabi niya, God is the unpredictable one in worship. Hindi natin alam paano yung kikilos ng Diyos Sunday after Sunday. Worship after worship. Kung hindi kikilos ang Diyos sa salita at sa panalangin, ang kahit anong devices ng tao, it will not work. It will not work. Kahit anong excitement yung ilagay natin, magsirko-sirko ka lahat dyan, it will not work. Those are carnal means. Kaya sabi ni Pastor Noel, alam nyo, kapag nalaranasan na natin na boring ang worship, RPW, ang dapat gawin, manalangin. Dapat gawin, manalangin. Lord, samahan mo kami. Samahan mo kami. Sabi ni Jeffrey Thomas sa isang The Return of the Holy Spirit, a Modern Parable. Sabi ni Jeffrey Thomas, sabi niya, again, this is sagot niya ito doon sa modern seeker-sensitive na church. Sabi niya, when the blessing of God is removed from a gospel church, which is worshiping in the old ways, the result are immediate and pathetic. Kapag nag-worship tayo according to God's ways, tapos hindi tayo sinamahan ng Diyos, ramdam mo. Ramdam mo agad. Parang wala yung Diyos. Bakit ganito yung Sunday na to? Bakit ganito yung mga Sunday na to? Bakit parang wala? Sabi ni Jeffrey Thomas, kita mo agad na may problema. Kita mo agad na may problema. Now, sabi niya, if the Holy Spirit is not inhabiting the praise of the people and the proclamation of the preacher, there is nothing left but bare walls. Alam mo agad, pag ang mga regulative principle worship ng mga churches ay nag-worship at alam mong parang hindi kami sinasamahan ng Diyos, obvious. Now, kinompare niya yan. Sabi niya, however, when the Spirit is driven out of a church which has hand clapping, loads of choruses, bands, racy sermons, laughters, and altar calls, it will be a millennium or two before anyone notices that he has gone. Sabi niya, sa mga church kung saan excitement at mga religious feels ang namamayani, kahit wala yun doon yung Diyos, hindi nila manamalayan, wala na pala yung Diyos. Kasi tuloy-tuloy pa rin yung carnal excitement. Umalis na yung Diyos, hindi pa rin nila ramdam. Pero kapag regulative principle of worship, pag alam mong umatras yung Diyos, ramdam mo agad. Pero wala. Sabi niya, because even when God is not there, they act
as if he were. And the atmosphere feels religious. Eh sabi ni Pastor Noel, ito daw ang genius ng regulative principle of worship. Na alam mo kapag wala yung Diyos. And now you pray. Now you plead. Mananalangin ka during weekdays. Lord, sa panambahan namin, samahan mo kami. Ayoko mangyari yung nangyari ng mga nakarang linggo. Ayoko na parang wala ka, walang conviction of sin. Walang encouragement sa gospel na parang hindi mo kami sinasamahan. Yun yung pinaka-point at genius ng regulative principle of worship. It will be boring without God. So, dun natin tinatapos yung lecture natin. So, meron tayong, ayan. So, any question? Sa worship, element, circumstance, disposition, importance ng worship. Si Monica. Sir, pwede po ba natin i-assume na mas orderly yung worship service before? Like yung mga early Christians, or baligtad? Parang mas orderly yung ngayon. Progressive po ba yun? Thank you doon, Monica. Actually, lalo na doon sa book ni Ligon Duncan, may part doon, gusto ko sana idagdag eh. Ano yung itsura ng worship service mula noon hanggang ngayon. Kaya lang, kulang na ng oras, hindi ko na siya sinama. Masasabi natin na orderly yung worship na meron sila. Ang problem lang ay execution. Kunyari, sa Old Testament, tabernacle, orderly na yon. Temple, orderly na yon. After ng temple, synagogue, nung exile na sila, orderly din yon. Sa panahon ng Panginoong Jesus, nasa synagogue pa rin sila, orderly yon. Panahon ng early church, doon na merong inorganize pa. Kasi kinakalat pa yung gospel, nagtatanim pa ng churches. Yung mga churches mismo, hindi pa sila well-informed. Paano ba namin gagawin to? Pero meron na silang idea galing doon sa synagogue worship. So meron na silang idea doon na mag-gather sila. Ayan, ang example ay yung Corinthian church dahil sa mga gifts. Kaya medyo magulo pa. Kaya in order sila ni Apostle Paul. Pero after nun, masasabi natin na orderly na ulit. Medyo may transition period, doon medyo adjustment. Pero nung early church, actually, parang ganito na yung worship nila dati. May singing. As early church, medyo hindi in-emphasize yung singing. Praying, reading, exhortation, tapos Lord's table. Interesting na yung service nila, dalawa yung parts. Both ito sa early church at sa medieval period. Yung unang worship nila ay yung ministry of the word, lahat pwede. Pero after nung worship nila, may part 2, ministry of the table. Pinapaalis yung mga hindi member. Doon sa pag maglo-Lord's table na sila, dinidismiss na lahat, pwera yung mga member ng church. So makikita natin early church pa lang, very organized na sila. Tuloy-tuloy yun hanggang ngayon. Although may mga few changes, pero very orderly yun. Follow up. So parang pwede din po ba nating sabihin na yung goal natin ngayon ay is to preserve as much as we can yung gantong order? Yes. Ang reason natin doon ay dahil ang Bible ang dapat masunod sa buong worship. Ang goal natin ay dahil sabi ng Bible, therefore, kailangan namin i-order yung church namin according to the Bible. So, very helpful yung early church. At sila rin naman ay nagpe-prescribe kung ano yung sinabi lang ng scripture. May mga minor differences, katulad ng singing, ayan, mga yan. Pero, yes, the answer is yes. So, other question po, si Paul. Sorry, in relation to sa early church din. Oh. Kasi may mga nag-claim na yung mga Protestant line is hindi siya true doon sa linya ng mga early church. Kasi yung mga nasa early church, they devised icons and images. So, paano natin sasagutin yon? Yung accusation nila na ganun na yung Protestant lineage daw is walang pinanggalingan other than trying to rebel against doon sa Catholic Church na pinanggalingan ng early church.
Thank you Don Paul. So, yung question na hindi tayo nanggaling sa line ng historical churches, at ang isang prime example ay yung idols, yung idols talaga no? Icons. Hindi ko napigilan. Icons. Actually, merong council sa early church na nagsasabi na bawal yung icon sa church. So may iba't ibang mga division doon. Nag-progress lang later sa medieval period na talagang na-establish na yung iconography. Yung maglagay ng mga. Pero hindi nila pwedeng sabihin na mulat sa pool may icons. Naging debatable pa yon at nagkaroon pa ng council na bawal ang icons sa loob ng church. So yun yung isang answer. Tapos yung isang sense ng question na hindi tayo nang galing doon. Gusto ko yung dinedenay kasi natin na ang Protestant Reformation ay hindi tungkol na nagtayo tayo ng bagong church. Hindi ganoon yon. Kundi tinatama, nire-reform yung church. Dapat. Kaya gusto ko yung sagot ni Doug Wilson doon na nasaan daw ang true church before the Reformation. Ang sabi niya, nasaan yung mukha mo bago ka maghilamos ng mukha? Nasaan daw yung mukha mo bago ka maghilamos? Kasi ang goal ng Reformation ay itama kung ano yung mga mali. I-reform yung mga mali. Hindi nila sinabi, katulad, ang mga cults ngayon, ganun yung ginagawa. Ang sinasabi ng cults, mali ang buong history, magtatayo kami ng bago. Dating Daan, Kibuloy, Manalo, Jehovah's Witness, Mormons, lahat sila. Yun ang argument. Mali ang buong history, bago kami ngayon. Kaya puro bagong prophet sila. Ang Reformation, walang prophet. Ang sinasabi ng Reformation, itama natin, according to the Word of God, yung church na meron tayo throughout history. So, ayun yung answer doon. Baka may follow-up ka doon. Wala, sige po. Other question po sa worship. Si Lexa. Siguro po, majority ng pinanggalingan nating churches, yung pamamaraan ng pagsamba ay inihihiwala yung pagsamba ng mga bata sa pagsamba ng matatanda. Ano po yung masasabi niyo doon na dapat ihiwala yung pagsamba ng mga bata sa matatanda kasi hindi pa naman nila nauunawaan o wala pa yung willing worship ng mga bata? Ayun, thank you doon. Dapat bang ihiwala yung worship ng mga bata sa worship ng congregation? So of course, ang position natin ay hindi. Dahil ang worship ay corporate worship. Ito ay worship ng lahat. At ang isang very vital at important doon na i-note ay yung Ephesians 6:4. Doon sinabi na, Father, bring up your children in the discipline and instruction of the Lord. At hindi nagagampanan ng magulang kung hihiwalay nila yung mga bata. Actually, sa worship service, ginagawa rin iyon na dinadala yung mga bata para matutunan nila yung ano ba talaga yung dapat nilang gawin, na kamumulatan na nila na kami ay dapat sumamba. So, normally, ang mga reason lang naman kung bakit hinihiwalay yung mga bata ay for the sake ng convenience. For the sake ng convenience. Aminin na natin sa hindi. Ang gulo nila ito. Pag inalis natin yung mga bata dito, mas tahimik tayo, mapayapa. Pwede nating sabihan na lang yung ilan sa mga members na, Monica, pwedeng ikaw muna doon sa mga bata. CJ, pwede ikaw muna doon sa mga bata. Aba, ang payapa natin dito. However, hindi yun yung goal natin. Hindi natin na goal ay convenience. Ang goal natin ay obedience. Ang goal natin ay isama sila sa panambahan. And all throughout history, biblical history, hindi nakahiwala yung bata sa pagsamba. Pag nasa temple sila, buong pamilya. Sa tabernacle sila, buong pamilya. Nung binabasa ni Jesus yung Isaiah scrolls, yun ay gathering ng mga tao, mga pamilya. So hindi all throughout sa history, walang pagkakataon na hiniwalay nila yung bata. Palaging alam nila na part yung mga bata sa worship. You cannot find that in the scripture na may reference na sasabihin, alisin niyo muna yung mga bata,
sa pagsamba. So, baka may follow-up ka. Ayan. Sige po, other. Deacon Marlon. Siguro last. 55. I think maganda yung tanong niya, pero magandang realization yun sa atin, yung inconsistency na sinasabi niya. Na Si Driscoll. imagine kung napakabuti ng Diyos natin kasi parang may special siya na araw na binigay para sundin natin yung parang jurisdiction o jurisdiction niya naman talaga yung buong buhay natin, pero Yes. yung Sunday parang yun yung special, yung Lord's Day. Tapos yung Monday to Saturday may kalayaan tayo, kagaya ng nabanggit na paano tayo mamumuhay. Parang tayo lang bilang sinful man na parang Sunday na nga lang yung binibigay ng Diyos na parang maglaan tayo ng special na detalyado ng paano natin siya sasambahin. Tapos tinatanggal pa natin sa Diyos yun. Parang yun yung point ni Driscoll eh. Parang pag sinunod mo yung kay Driscoll na part, parang tinanggalan mo na ng karapatan yung Diyos dun sa special Yes. na araw. Tapos parang hindi siya inconsistent eh kasi even sa Old Testament ganun naman eh, hindi naman sila pinagbabawalang kumain pag Sunday, pero may restriction lang talaga ng mga pwede silang gawin. Parang hindi siya inconsistent in some manner. Tas dapat magdala sa atin yun ng pasasalamat kasi malaya tayo ng Monday to Saturday basta hindi pagkakasala yung ginagawa natin. Tapos re-restrict pa natin yung Diyos, parang napaka-sinful na i-bind natin yung sarili natin doon sa mga hindi naman necessary talaga, especially pag Monday to Saturday. Tapos pag Sunday, tatanggalin natin yung Diyos. Parang, ayun lang pas, yung reflection ko doon sa tanong ni Driscoll kanina. Ayan, salamat po. Sige po, manalangin tayo. Let's pray. Diyos namin, salamat po dahil sa pag-aaral namin, nagkaroon kami ng refreshing study tungkol sa worship. Ano ang bakit kami nag-worship kung sa ganitong paraan. At salamat po, dinidirect niyo yung isipan namin na ito ay dahil sa iyo. Ito ay dahil sabi mo. Ang aming pagsamba ay dahil sabi mo, O Diyos. Kaya maraming salamat po for this at sana po panariwain nyo kami both in our structure ng worship, order ng worship, disposition ng worship, at ang aim ng aming worship ay ikaw ang may taas. Papuri po sa iyo at maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.